Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maayong hapon, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC of Broad Streamcast Communicators. Ngayon po ay Huwebes na naman, ikasyam ng buwan ng Disyembre. Nagpupugay po, Dodong Alan Afable Obrero, samahan nyo hanggang alas 3 ngayong hapon dito sa Broad Streamcast Communicators. Sa tanang mga kapaminaw karong hapuna, asaman mo karon anuman ang ginagawa ho ninyo, anuman ang time zones ng inyong mga kinaroroonan, ang aming panalangin palagi ay sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Musta po ang lahat ho ng mga taga-subaybay ng BSC? Sana magiging masaya na po ang ating Disyembre o ang paghihiwalay ng taong 2021 hanggang pagpasok naman itong 2022. Bago po tayo tumalakay, gusto lamang po natin na ipaalala na dapat mayroon ho tayong pananggalang sapagkat sabi ng Pag-asa, malamig po ang panahon. Lalo pang magiging malamig sa susunod na mga buwan, January at February. Batay ho yan sa pagtaya ng Pag-asa. Ngayon, kung sakasakali, mayroon kayong extra money, edi bumili ho tayo ng pananggalang na sa lamig, di ba? Kaysa sa pagkamalamig na lahat na nag-iisip, uy, bibili ako ng sweater o di kaya jacket o anumang pananggalang para sa lamig. Ito yung sinasabi natin na pag nagsabay-sabay, magiging mahal because syempre yung law of supply and demand applies. Pagka marami ho ang nangangailangan, mga negosyante, alam nyo na, tataasan yan. Kasi marami ang demand Kaya kinakailangan ngayon pa lang, malayo pa lang, sabi po ng Pag-asa, sabi po ni Assistant Weather Services Chief Analisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Climatology and Agrometeorology Division, asahan na magiging mas malamig ang susunod na mga buwan. Ang ibig sabihin, Disyembre, January, February. Ang dahilan po yan sa sinasabi po ng Pag-asa sa pagiging malamig because sa pinakamalamig na temperatura po na sinasabi, dahilan ho sa pag-iral ng hanging amihan. Maagang pag-iral ng hanging amihan. Okay. Cold surges po ang tawag nila pagka darating ho ang susunod na mga buwan. Dito na tayo sa ating topic. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito? Dito tayo sa ating COVID update, COVID response update. At later on na tayo magpa-politics at iba pang mga balita na maaari natin i-share ho sa inyo dito sa Bistag Live on BSC. Sabi po sa mga reports na talagang mabilis daw ang pagdami o pagkalat ng Omicron sa South Africa. Kasi sinasabi po ng National Institute for Communicable Diseases ng naturang bansa na dulot daw ng Omicron variant nagkaroon po ng maraming nasawi at in a day umabot po ng 20,000 yun hong mga nagka-COVID. Pinaghinalaan nila na Omicron variant
Hindi naman sila kasing high-tech ng ibang mga bansa kasi yung sequencing nila hindi po kasing high-tech ng Estados Unidos, ng Japan, ng Germany, ng iba pang mga European countries. Kaya dito sa ating bansa, pinag-iingat po tayo. Lalo-lalo na yun hong mga kababayan natin, baka mamaya kilala ninyo yung sinasabing 7 pang hindi na-account na galing sa mga bansa ng South Africa. Mga biyahero po yan na baaring kamag-anak ninyo o di kaya'y mga kaibigan o kakilala ho ninyo, isuplong ho ninyo sa ating pamahalaan. Alam niyo po, pinakakasuhan po yan ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar. Pinakakasuhan po. Bakit? Mali-mali yung mga impormasyon na ibinigay. Tama po yan. Ako, pumapabor po ako na dapat bigyan ng lesson ang mga ganyan. Unang-una, ba't ka magbibigay ng maling impormasyon? Meron ka bang masamang intensyon? Di ba? Ba't hindi mo sasabihin na ikaw ay nakatira sa ganito, ito yung contact number mo? Katulad yan ngayon. Hinahagilap natin yung 7, papaano kung positibo po yan sa Omicron? Hindi naman yan sila papatayin. Bagkos sila ay tutulungan para gumaling kung may sakit man, para hindi kumalat yung virus na dala-dala nila. Pinapasok naman sila dito sa ating bansa kasi siguro mga Pilipino naman yan, pagkatapos hindi sila magiging cooperative sa atin. Di ba? Hindi sila tapat sa atin, sa taong bayan at sa pamahalaan. Sino ang niluloko nila? Hindi lang naman ang niluloko nila taong bayan Hindi lang naman ang niluloko nila mga ating pamahalaan. Niluloko nila ang kanilang mga sarili. Bakit mo hindi ibibigay ang tamang impormasyon? Galing ka sa ibang bansa. Alam naman natin na yung galing sa ibang mga bansa, ay talagang minomonitor yan. Ito ngayon, papaano yan? Di ba? Isa pa, sa pamahalaan natin, akala ko ba binabantayan natin yung ating mga borders? Di ba yung mayroon naman yung mga pwedeng i-trace yung paper trail kung saan yan galing, saan nakatira yan, sa pamamagitan ng mga kung ano-ano mga papeles na maaaring masilip ng ating mga kinaukulan. Nakapasok na dito sa ating bansa, hindi pa natin alam kung nasaan. Di ba? Dapat dito maging seryoso rin po tayo sa ating mga trabaho kasi hindi ho biro yung ginagawa ho ng ating pamahalaan. Grabe na pong pahirap ang nangyayari po sa atin. Sa bawat isa sa atin, sa ating gobyerno. Alaki na ng utang natin. Ang laki na po ng utang natin dahil sa COVID nito. Wala naman tayong kita Mas malaki yung gastos natin kaysa kinikita ng ating pamahalaan. Kumbaga sa pamilya, mas malaki po ang ginagastos ni tatay at ni nanay kaysa sa kinikita ni tatay. At kung mayroong nagpapasok ng pera, si kuya, mas malaki ang gastos. Kaya palagi tayong may utang at lumalaki yung utang natin. Ngayon, pag hindi po tayo makikipagtulungan, walang mangyayari sa atin. Kaya tama lamang po yan. Ako'y pumapabor na kung sino man ang mapatutunayan na hindi nagbibigay ng tamang impormasyon sa mga panahong ito, lalo-lalo na sa mga panahong ito, galing pa sa ibang bansa, dapat kasuhan. Dapat kasuhan. Tandaan ho ninyo, hindi kayo papatayin. Hindi kayo ikukulong. Bagkus tutulungan kayo ng gobyerno kung sakasakaling mayroon ho kayong mga sakit. Bakit ho ninyo hindi binibigay yung tamang impormasyon? Di ba? Isipin ho ninyo kung makapasok itong Omicron variant dahil sa inyo, di kawawa. Kung mayroon ho masawi. Di kayo ang pumatay niyan. Konsensya ho ninyo yan. Maliban lang kung wala talaga kayong konsensya. Kaya sinususugan natin. Yung ipinahayag po ni Senator Yabol, General Guillermo Eleazar, na dapat kasuhan po. Isa pang malungkot na balita, pasensya na po mga kababayan, isa pang hindi kagandahang balita, ito hong may report na napanis na bakuna. Umaabot po yan mga kababayan na ilan po yan? 14,000 mahigit. Almost 15,000 na bakuna inapanis daw.
yan ang sinasabi natin, napakahirap hong kumuha, humingi, halos na lumuhod tayo sa mga vaccine manufacturers sa mga bansang mayroong bakuna. Pagkatapos pagdating dito sa atin, sinasayang lang natin. Negros Occidental LGU, paano po nangyari yan? Sabihin na natin na yung inyong mga tauhan o inyong mga nasasakupan ayaw magpabakuna, dapat well coordinated dyan sa iba pang mga lugar. Baka kulang yung ibang mga lugar. Hindi lang baka, kulang talaga yung ibang mga lugar ng bakuna. Dito lang sa amin malapit kami narito kami sa Central, sa Metro Manila. Kinakapos pa dito sa Cavite, itong tawagin Plus, NCR Plus. Ang dami pa po ng mga hindi bakunado. Ako pa kailangan ko nga ng booster shot. Hindi pa po ako tinatawag. Bakit mapapanis po? Sinasabi na nasa 15,000 mga bakuna na ang brand ay AstraZeneca. Diyan po sa Negros Occidental ay sinasabi pong napanis, hindi na iturok. Ang dahilan, tumanggi raw ang mga recipient. Tumanggi raw yung mga tuturukan. Anak ng kagaw, di ba? Cebuano Pag-iatay o mga Ilonggo. Daw sa waay lang apan may ginabatyag. Bakit po? Bakit ganon? Mga LGU dapat, di ba sabi ng ating presidente, parusahan o di kaya kastiguhin, DILG. Kung may magagawa para hindi mapamarisan, kinakailangan kung sino man ang may kasalanan dyan, dapat papanagutin ng Department of Interior and Local Government. Kasi pag mga LGU naman, under ho ng DILG, hindi ho dapat ganun ang nangyayari o mangyayari na napapanis po yung mga bakuna. Pwede naman ideklara, sabihin ito, meron kaming bakuna rito, coordinate lamang po sa mga kinaukulan, sa Department of Health, sa IATF. Mayroon kami rito, mapapanis na. Baka mayroon kayo dyan, mga hindi pa nababakunahan, gusto magpabakuna. Di ba? Nakakainis yung mga ganyan. Kasi ang ating pamahalaan, nagkukumahog, nagmamakaawa, gumagastos tayo. Hindi naman yan donation lang Malaking pera po ang inutang ng ating bansa para sa COVID-19 response. Trillions of dollars na po ang utang ng Pilipinas. 11 trillion ang utang ng Pilipinas. Lahat-lahat. At saka itong administrasyong Duterte, marami pong inutang para sa COVID response. Pagkatapos masasayang lang. Kaya dapat lamang mga kababayan na parusahan ang sinumang may kapabayaan yan. Dito sa lugar namin, marami pa pong hindi nababakunahan. Bakit nagkakaroon ng pagkakapanis ang mga bakuna na yan? Yung ating mga kabataan, marami pa pong mga kabataan tayo na hindi pa po nababakunahan. Bababuti na lamang simula po nagkaroon po ng vaccination sa mga minor de edad, yung 12 to 17 years old. Sinasabi sa report na mayroong mga sinasabing nasa 6.5 million. Almost 7 million na po ang nababakunahan na sa minor de edad. O yun, mga kabataan na lang natin kung pwede silang bakunahan ng AstraZeneca kung sakasakali man. O kung anumang bakuna po pwede sa kanila. Di ba? Marami pa po talagang mga gusto magpabakuna, walang bakuna. Tingnan natin sa iba't ibang mga lugar na mayroong mga gusto magpabakuna, ayaw magpabakuna. Tanggalin natin, kunin natin yung mga bakuna na yan doon sa mga napapanisang mga lugar. Di ba? Tingnan natin. Kung ako ang masusunod, yun mga ganyan, patitikmin ko yan. Wala kayong bakuna. Kagagawa ng LGU ninyo yan para hindi manalo yung LGU na yan. Iipitin ko yan. Kung ako hindi nga ganun ang gobyerno, mabait nga ang gobyerno. Pero kung ako yan, tatanggalan ko yan. Hindi kayo makakatikim ng bakuna. Ng bakuna sa COVID-19. O sige. Kung magkakandasakit yung mga constituents ninyo, kasalanan ng LGU ninyo. Lokal na pamahalaan. Di ba? Atay ng mga tawhana
ambot lang kung kontra partido o sinadya o whatever, sabihin lang natin na hindi po sila nagpaturok dahil sa ayaw nila yung mga na constituency ninyo. Pero sa akin, depende lang yan sa diskarte ng ating mga LGUs. Mayroong nga LGU diyan sa Las Piñas namigay ng bahay at lupa. Pagpabakuna lang. Namigay ng bahay at lupa. Mayroong mga LGUs naman, hindi na naman mga mayayaman, namimigay ng kalahating sakong bigas. Bakit sa Negros Occidental, ano pong ginagawa ng LGU doon? Matingnan nga natin kung anong mga diskarte ginagawa ng nasa Negros Occidental. Kaninong lugar yung Negros Occidental? Di ba? Dito na sa, di ba, mga Ilonggo na? Kung kinsa man na grupo, kung kinsa man ang teritoryo. Ibalo na ninyo kung kinsa may mga Ilonggo diha sa Senado. Kontraba mo sa administrasyon, mauna nga inyong ging-ana. Gipasagdan ninyo ang mga bakuna. Tayo rito, ang inyong lingkod mga kababayan, hindi po ako sinasahuran. Hindi ako kilala ni Secretary Duque. Hindi po ako kilala ng sino mang mga nasa gobyerno. Hindi po ako sinasahuran para sabihin itong mga nangyayari ngayon. Ako isang ordinaryong mamamayan na gustong makatulong po sa ating problema ng bansa na kinakailangan magkaroon po ng mas maraming nababakunahan para makabalik tayo sa dati nating ginagawa. Magkaroon ng economic recovery, magkaroon ng trabaho ang maraming mga kababayan natin na nawalan ng trabaho because of this pandemya o itong pandemic na ito, itong COVID-19 na ito na nagpapahirap hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tumutulong lang naman tayo Tumutulong ang inyong lingkod. Ako isang Pilipino, natural lamang Pilipino ako Nananalete naman sa dugo ko, sa ugat ko dugong Pilipino Ewan ko lang kung yung mga ilan diyang mga nagkukunwaring mga public official pero dual citizen. Di ba? Ang iba dyan baka hindi talaga Pilipino pero nirereklamo yung mga kandidato dahil hindi puro Pilipino. Baka kayo po ang hindi Pilipino, puro Pilipino. Okay. Magandang balita po sapagkat ang ating mga kabataan nasa 12 to 17 years old, ang mga minor de edad, nasa almost 7 million na po ang nababakunahan. Maganda po yan. Sana magpatuloy po yan at gawin ninyo ngayong Bayanihan Bakunahan Part 2. Kung sino man ang mga hindi pa po nagpapabakuna, mayroong Part 2 ng national vaccination natin. Bayanihan Bakunahan sa 15, 16, 17. Yun namang mga LGUs, kung sakasakali mayroon kayong sapat na bakuna, magtatawag naman kayo. Baka pwede ninyong tawagan, unahin ninyo yung mga gusto magpaturok, lalo-lalo yung mga senior citizen. Nasa 8 category naman po kami. Bakit wala pang tawag hanggang ngayon? Di ba? Gusto ko magpa-booster shot Mahirap po magka-COVID. Nagka-COVID na po ang inyong lingkod, kaya nadala na po ako. Ito, kung sakasakali may available na po, talaga magpapaturok na naman tayo. Kailangan po natin yan. Mayroong mga variante. Sabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na ngayong 15, 16 hanggang 17 ay muling magiging muling magkakaroon ng Bayanihan Bakunahan. May national vaccination dates na naman. 3 araw po yan. At ang target dyan ay nasa 7 million Filipinos na naman ang mababakunahan. Malaking tulong po yan. Sapagkat wala naman po ibang paraan para magkaroon tayo ng estabilidad sa pagdami ng COVID sa ating bansa para mapigilan yan kung hindi vaccination. Mayroon tayong gamot na molnupiravir, hindi pa naman kumpleto yung pagsusuri niyan. Nasa CSP pa lamang po yan, compassionate special permit pa po. Kung sakasakali magkakaroon po ng magandang resulta at pwede na mabili natin sa mga butika,
maganda sana. Ala pa po. Antayin natin. Kung hindi tayo magpapabakuna, baka dito na naman galing sa atin yung sinasabing bagong variant na naman. Mahirap po yan. Pag dito sa atin, sisikat na naman ang Pilipinas. Pero hindi sa magandang paraan, ano. Pero I don't think so na mangyayari yan sa atin sapagkat ang sabi po ng IETF, sabi po ng DILG, ang sabi po ng DOH, bumababa ang COVID cases sa ating bansa at bumababa rin yung mga nagbabiolate ho, yung mga lumalabag sa health protocol na pinatutupad ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, sumusunod na po ang karamihan ng ating mga kababayan. Yan naman ay, kaya sinabi ko po na hindi mangyayari dito sa Pilipinas na magkakaroon ng variant. Kasi ang sabi ng mga eksperto, kaya nagkakaroon po ng pagbabagong anyo ni COVID-19, dahilan sa marami siyang nililipatang host, marami siyang nililipatang tao. Kaya kung wala siyang malipatan at binabaliwala siya ng ating katawan, parang ordinaryong COVID na lang siya sa tabi-tabi natin. Pero maingat pa rin tayo. Kaya hindi mangyayari yan sa atin. Basta magtulungan lamang po tayo. Oras natin, 23 minuto na makalipas ay 2:00 ng hapon. Tuloy tayo sa ating talakayan. Magandang balita rin po. Sapagkat unti-unting lumuluwag, sana hindi po abusuhin ng ating mga kababayan at ng ating mga LGUs. Lumuluwag po. Sinasabi ang ilang mga tourist spots ay inaasahan this month at sa susunod na mga buwan ay madarami po ang mga turista local at sana na pumasok dito yung ibang mga dayuhan na maaaring pumasok dito sa atin. Yun lamang po dadaan talaga sa proseso. Kaya kailangan po natin idaan sa proseso. Huwag mong palusutan dito. Baka mamaya nabigyan kayo ng 5 nakapangalumbaba palusutin na ho ninyo. Huwag po. Sa alang-alang ninyo ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Ang sabi po ng Malay Tourism Officer, si Ginoong Santos, Felix de los Santos, ang sabi po na inaasahan nila na darami ang mga turista sa buwang ito ng Disyembre sa Boracay at sa susunod na mga buwan. Ayan. Kung ganun po yan, mga kababayan, magkakaroon po ng revenue ang ating pamahalaan kahit paano kikita ang ating gobyerno. Pag kumita ang ating gobyerno, mayroong panustos. Hindi tayo utang ng utang. Bagay, tayo naman utang ng utang. May nagpapautang kasi mayaman naman talagang bansa tayo. Katotoo lang, mayaman tayong bansa. Kaya natin bayaran yan. Kaya nga tayo pinauutang dahil may tiwala silang mababayaran natin. Marami tayong mineral resources. Marami talaga tayong pera. Basta wag lang loose, wag lang nanakawin, wag lang kung saan-saan mapupuntaan ho. Kaya mas mainam mga kababayan, makipagtulungan po tayo kaagad para makabangon po ang ating pamahalaan. Sinasabi po sa report na umabot daw sa 15,000 o may average na almost 3,000 nasa 2,500 to 3,600 na mga turista ang naitala simula po nung December 1 hanggang December 5. Bago lang yan. Current po yan, December 9 pa lang ngayon. December 1 to December 5, nagkaroon po tayo ng 2,500 to 3,600. Yun po yung average niya. Umabot po yan sa 15,600 lahat ng mga turista. Kahit papaano, malaking tulong na po yan sa ekonomiya ng ating bansa. Pagka ganyan po ang mangyayari mga kababayan, basta magtulungan lamang po tayo, magkakaroon po tayo ng magandang Disyembre, magandang bagong taon. Ang pagtaya naman, ito magandang balita para sa ating mga negosyante. Sinasabi po ng World Bank na ang Pilipinas ay lalago ang GDP sa susunod na taon. Swerte ang susunod na magiging presidente kasi ayan ang pagtaya ng World Bank na sana ang magiging presidente talagang
mag-iisip para mapalago lalo ang ating bansa. Ano ho? Sabi po, posibleng lumago pa sa 5.8% GDP. Ano ho? Ang gross domestic product po ng ating bansa sa susunod na taon hanggang 2023. Yun po yung kita ng buong bansa. Ano ho? Ibig sabihin yan, 5.8% ang kikitain ng buong bansa. Yun po yung gross domestic product. Iba rin po yung gross national product. Ito ba yan? GNP. Iba yung GDP, iba yung GNP. Ang alam ko ng GDP, yun yung kita ng buong bansa. Yung GNP, kita ng bawat Pilipino. Sa buong bansa, sinasabi po na maaaring umabot na 5.8% ang kikitain ng ating ang tubo o ang tinatayang paglago ng produkto ng ating bansa, ng kikitain ng buong bansa. Yan ang sinasabi po ng World Bank. Kaya kung magpapatuloy po ito hong pagbaba ng COVID-19 sa Pilipinas, baka lalo pang gumanda po ang susunod na mga taon. Sana nga nakatikim na tayo ng hirap na sitwasyon, patikimin naman tayo ng itaas ng maganda-gandang mga taon sa susunod na mga taon. Sana po. Okay, almost 30 minutes na tayo. Dito na tayo sa politics. Pa-politics tayo. Okay, oras natin. Dito sa akin, 30 minutes na nga. 31 na nga dito sa kabilang oras ko. 31 minutes past 2 o'clock. Right. Tingnan muna natin sino po yung nagparamdam sa atin. Sino? Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagpaparamdam sa atin kung sino man kayo. Ito na naman tong gadget ko. Kinakailangan na naman tong... okay. Dito tayo. Tingnan natin kung sino ba ang pwede nating binabati natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin. Sino man po kayo, saan man po kayo, naroon. Tingnan natin kung ito. Natagpuan rin kita. Kala ko hindi. Okay. Maraming salamat po kay Colin Medrano, nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga nanonood pero hindi nagpaparamdam, magparamdam naman kayo. Okay. Tuloy dito na tayo sa politics. Okay, kung sakasakali hindi po kayo hindi po kahalin tulad yung aking pananaw sa inyong pananaw po, pwede rin po ninyong isulat yan sa comment section. Babasahin ko po yan kahit magkaiba tayo ng mga paninindigan. Rest assured na gagawin po natin yan, mga kababayan. Katong atong mga gapaminaw karon nga lain ang ilahang utok sa ato ang gisgutan karon lalo na pagpolitics. Wag ho kayong matakot, wag ho kayong mahiya. Sabihin ho ninyo yung nararamdaman ho ninyo. Okay. Alam mo, nakakuha sa akin ng pansin ito hong pinahayag po ni Manny Pacquiao. 'Di ba? Nakalipas may mga presidentiables tayo na binabanggit basta may magandang sinasabi, talagang sinasabi rin natin dito sa ating Bistag Live, sa ating programa. Okay. Ano sabi ni presidentiable Senator Manny Pacquiao, si pambansang kamao? Gusto niya na ipagpatuloy yun hong mga magagandang proyekto ng nakalipas na administrasyon. Tatandaan ho ninyo sa mga una kong mga vlog, sinasabi ko isa sa mga dahilan kung bakit na kadawindang-windang po tayo, nagkandaloko-loko po ang ating bansa dahil sa binggansa. Naging bingatibo yung masumunod na mga naging presidente ng ating bansa after Marcos. Basta maganda, basta kahit maganda, basta yan
gawa o kaya sinimula ni Marcos, walang kwenta yan. Hindi itutuloy yan. Inutang na ng gobyerno yan, inutang na ng pamahalaan yan, babayaran natin yan. Like, I will give you an example. Yan yung BNPP, Bataan Nuclear Power Plant. Pinagawa yan ng dating Presidente Marcos, inutang yan. O pagkatapos ngayon, natapos, hanggang ngayon, hindi napapakinabangan, tapos na. Ang laking tulong sana. Alam niyo po ba sa pagkikipag-ugnayan natin kay Congressman Mark Cojuangco, 50% sana ng gastos natin sa kuryente ngayon dito sa Metro Manila bababa. Kung gumagastos ka ng 1,000 o 3,000, sabihin na natin, 3,000 sa isang buwan, 1,500 na lang. Kung 1,000, 500 na lang. Ganun po ang pagtaya nila. Tapos, hindi lang yan, maraming mga foreign investors siyempre ang pupunta sa atin, magtatayo ng negosyo, mag-generate ng employment sapagkat mura ang kuryente. Ang dahilan kung bakit wala po nag-i-invest dito, dahilan ho sa napakamahal ang gastusin sa operations. Kasama dyan yung kuryente. Ngayon, ba't ka pupunta dito sa Pilipinas kung may tatayo mo naman sa karatig bansa na mayroong ang daming mga nuclear power plant, mayroong mga nuclear power plant ng 40 gano'n 40 nuclear power plant sa isang bansa. Dito sa Pilipinas, iisa lang, tinukhang pa ng mga makakaliwang grupo. Hindi, tama yan, kasi yan delikado. Yan, nakatingga yung BNPP natin. Sabi ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao, saludo po ako sa kanyang sinabi ngayon. Anong sabi niya? Basta makabubuti sa mas maraming mga Pilipino, ituloy natin. Kasi mayroon hong long range at saka short range na mga projects. Mayroon nga dyan, maabot ng 30 years bago matapos. Di ba? Ngayon, kung kalaban mo yan, tutokhangin mo, kawawa naman, inutang natin yan Hindi naman ikaw magbabayad yan. Katunay, nagnanakaw pa nga yung ibang mga politiko sa kabangyaman ng bansa. Ang nagbabayad si Juan de la Cruz at saka si Maria Clara. Yun hong mga mahirap nating mga kababayan ang nagbabayad yan. Yung mga politiko, ninanakaw pa nga yung pera ni Juan de la Cruz at saka ni Maria Clara. Sipin ho ninyo yan mga kababayan. Hindi tutuloy sapagkat kalaban sa politika kahit magandang proyekto. Ito ngayon, ang dami mga proyektong ginawa ang administrasyong Duterte at natatapos. Ang dami kahit na nga sabihin na natin nagkaroon tayo ng pandemya, ang dami po mga projects na natapos. Bakit? Itinuloy lang ng Presidente Duterte yung blueprint na ginawa nung dating rehimeng Marcos. Sasabihin na naman ng mga ito, ako maka-Marcos, talaga namang titingnan natin after Marcos hanggang Aquino to Aquino. Anong nangyari sa ating bansa? Mayroon ba nangyari na masasabi natin monumental? Gumanda pa ang naging isang advanced country ba ang Pilipinas? Nagsisimula tayo, sa matter of fact, simula po kay Presidente Duterte. Ngayon, pagka tapos ni Presidente Duterte, sinong susunod na presidente? Baka ang manalo'y kalaban ni Presidente Duterte, ng Duterte administration, itutokhangin na naman ang mga magandang proyekto. Inutang na yan. Soft loan. Sino magbabayad yan? Si Juan de la Cruz na naman, saka si Maria Clara. Ngayon, hindi ho itutuloy sapagkat kalaban sa politika, yung politiko na yan, o politika na yan na namumuno, hindi naman siya magbabayad. Baka nagnanakaw pa nga yan Bato-bato sa langit ang tamaan huwag magagalit. Ngayon, pagdating doon sa panahon na papalitan na naman siya, ang kanyang magagandang proyekto, tutokhangin na naman ng susunod na presidente. Kaya walang nangyayari sa ating bansa. Yan pong sabi ni Presidential Manny Pacquiao. Ginagawa ng mga nakaupo daw sa gobyerno dahil lamang sa politika, tinutokhang, hindi tinutuloy. Kaya kinakailangan talaga magkaroon tayo ng isang presidente na may mga ganyang pananaw. Isa yan. Siguro, sana naman, ganun din ang magiging pananaw ng sino pang susunod na presidente sa ating bansa. Maaaring
Iba, hindi si Manny Pacquiao, sana ganun ang pananaw. Kung sino man ang mananalo sa 2022 May 9 election. Ano ho? Isa pang magandang balita na po pwede natin iparating sa ating mga kababayan. Oo nga pala, bago yan. Alam nyo naman ang nangyari dyan po sa Commonwealth, dyan sa Welcome Rotonda, dyan po sa Quezon City. Grabe, hindi mahulugang karayom, di ba? Yung nangyaring motorcade rally ba yan? Isinakatuparang rally ng BBM Inday Sara Tandem, BBM Sara Tandem. Grabe, napakarami yan. Nagkaroon na naman ng kontrobersiya. Tinanuhin ninyo, sisilipin na naman. Ang sabi, binayaran. Binayaran. Ewan ko ba bakit ganun ang style ng mga pamumulita ka sa ating bansa. Gumawa rin po kayo ng ganun. Parang si Manny Pacquiao, sabi ni Manny Pacquiao, anong pakialam niyo, nagbibigay ako ng pera, pera ko naman, hindi naman yan ninakaw. Ako naman, sa akin naman, sa palagay ko naman, oo nga naman. At ang binibigyan niya yung mga mahirap natin mga kababayan, ayaw nyo ba na ang mga politiko natin matulungin? Ako gusto ko na yung mga politiko natin mapagbigay. O mamigay po kayo sa mga mahirap natin mga kababayan, hindi yung masama yan. Di ba? Lalo na ngayong Disyembre, sabi nga it is better to give than to receive. O, mamigay po kayong mga politiko. Di ba? Kaya, hindi po masama na mayroong politiko, presidentiable, o senatoriable, o vice presidentiable na mamimigay po ng ayuda sa mga mahirap natin mga kababayan, especially ngayon hong pandemya. Ngayon hong pandemic. Hindi ho masama yan. Pag sino man ang magsabi na masama ang tumulong, yung tao na yan, kukurutin natin lahat yan. Sa una akong kukurot dyan. Sa kurot lang natin, baka hindi na makabangon yan. Sa dami ng magagalit dyan. Isipin ho ninyo, tutulong yung isang politiko, ano ba talaga ang gusto ninyo? O pabayaan ninyo mga mahirap natin mga kababayan. Di ba ginawa natin bida dito si Presidential Isko Moreno ng lungsod ng Maynila nang pumunta siya sa Cebu na namahagi siya ng 10,000 per family na nasunugan. Dito, pinag-usapan natin, pinuri natin sapagkat tama po yan. Kayo mga politiko na tumatakbo sa national at lalos po naman ng tulong ho ninyo buong bansa Hindi naman kagaya ng mga representatives o mga congressmen na mayroon silang mayroon kanya-kanyang constituents o distrito. Pag kayo po ay tumatakbo sa national, at mayroon kayong kakayahan tumulong na po kayo. Ayaw nagyud mo ng mga dili maayo style nga politika nga naining tulong dito pagkatapos ingnon ninyo nang hatag kwarta kaya ning daog. Kung ang pagtulong ay sasabihin yung politika, pamumulitika, sasabihin ko that's a good style of politicking para sa akin. Pag tumulong ka sa kapwa mo, lalo na yung mga mahihirap, yung mga nasunugan, yung sinasabi ko po, yung mga nasunugan po, isipin ho ninyo yan mga kababayan. 10,000 per family, mga nasa 1,000 pamilya mahigit. Tutulungan po, bibigyan mo ng 10,000, ang laking tulong na po yan. Pagka nasunugan ka, back to zero ka. Lalo na yung buong bahay mo, nawala ka roon, nagtatrabaho ka, biglang nasunog, harvest lahat yung mga pinundar mo. Ang hirap, ang lungkot. Disyembre pa. Alam nyo na, pag may mga okasyon sa Disyembre, kaya ang sinasabi ko, swerte yung mga politiko na mayroong pusong ganong kay Isko Moreno. Bakit? Pagkat hindi sila makakalimutan ng ating mga Cebuano. Pangutan na ako ang atong mga kababayan diya sa Sugbo. Katong gitagaan ni Isko Moreno,
og 10,000 per family. Bisag ing ana lang na, basin napay ning hatag ng mas dako. Pero 10,000, makalimtan ba na ninyo? Basin hangtod sa inyong kamatayan, hindi nyo na makalimutan yan. Sasabihin mo, ay, nabigyan ako ni Mayor, nabigyan ako ni Isko Moreno. Oh, artista pa yan. Binigyan ako ni Presidential Isko Moreno. Pag nanalo, nabigyan ako ni Presidente Isko Moreno ng 10,000. Ang laking tulong po sa akin. Di ba? Matutuwa ka. Hindi mo makakalimutan yan. Lalo-lalo na sa kailangan mo yung pera o salapi na yan para makaraos ka kahit papano. Isa pa, mayroon akong nabalitaan din. Dito sa Cavite. Mga Caviteño, di ba bumisita si si Mayor Isko Moreno? Bumisita sa Naik, sa Cavite. Alam niyo po ba, marami pong natuwa dyan sapagkat ang kanyang sinabing priority ay sa hirap ng buhay. Ano bang prioridad natin? Kasi mahirap nga ang buhay. Priority pagkain. Kailangan may sapat kang pagkain sa bahay. Kahit na sabihin mo, yan pangakong, ano ba ipapangako na iniisip mo, na ipangako ng isang politician? Papangakuan kang babarilin, papangakuan kang gugutumin, papangakuan kang ikukulong, hindi ba? Natural, kailangan mo sa kanya pangako na maiibsan yung pighati mo, yung kahirapan mo. Kaya nga, ikinatuwa ho ng mga Caviteño ang pagbisita po ni Mayor Isko Moreno sa Naik, Cavite, para sabihin sa mga ito na prioridad po ni Presidential Isko Moreno yung pagbibigay suporta sa mga pangangailangan ho ng ating mga mahihirap na mga kababayan, mga mamamayang Caviteño. Sabi niya, bago ang pandemya, hirap ang buhay. Mangyayari, lalo pa tayong dinikdik ng pandemya, lalong naghirap ang ating buhay. Tama yan. Di ba? Mahirap na nga tayo. Nagkaroon pa ng COVID-19. Naapektuhan tayo. Nagkaroon ng pandemic. Lalo tayong naidiin ngayon. Kaya, sabi ho ni Mayor Isko Moreno, kung sakasakali, alam niyo naman, lahat naman yan mga presidential, gagawa siya ng paraan para matulungan yung mga mahihirap natin mga kababayan. Sana, marami ho dyan mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong. Ang inaasahan natin, ang ating mga leader, mga magiging pinuno ng ating bansa. Kaya nga sabi po ng inyong lingkod, kinakailangan talaga piliin natin kung sino yung presidential na tugma sa ating panlasa na sa palagay ho ninyo makakatugon sa problema na kinakaharap ng ating bansa. Tandaan natin, ang susunod na presidente, 6 na taon po yung uupo sa Malacanang, magpapatakbo ng Pilipinas. Kung yung presidente na yan ipalpak, pulpol, sabi ni Atty. Gadon, BOBO, walang mayayari sa ating bansa. Napakahaba po yung 6 years na yan para ho sa isang presidenteng hindi po responsive sa pangangailangan ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Pero, kung matutugunan naman ng isang presidential at ng isang presidente ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, ano sa palagay ho ninyo? Sasabihin pa, bakit 6 na taon lang si Pangulo? Yung ating konstitusyon, palitan natin. Napakaikli sa isang Pangulo para sa taong bayan. Napakaikli ang isang Pangulo na natutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Totoo po yan. But, ang kabaliktaran naman, napakahaba, napakabigat, dahil nakakainis kung ang isang Pangulo naman ay yun hong pakuya-kuya-kuy lang sa palasyo ng Malacanang.
Ako, inaantay ko, sino yung sa mga presidentiables po ang magpapabago sa ating konstitusyon. Ito yung gusto kong marinig sa ating mga presidentiable. Sana po mayroon akong makitang ganung presidentiable. Na ang pananaw babaguhin yung presidential system of government. Gusto ko po, personal na opinion ko po ito, doon ho sa mga nakikinig sa atin, baka kakaiba po yung inyong pananaw, pwede rin po naman ninyo akong kontrahin, babasahin ko po kung sakasakali mayroon ho kayong mga sinasabing ibang pananaw sa aking tinatalakay, okay lang. Pero ito yung aking pananaw. Gusto ko po mabago ang sistema natin. Bakit? Ang kapangyarihan kasi naririto sa Central. Nasa, sabi, Imperial Manila. Naririto sa Metro Manila, kapangyarihan, sa Malacanang. Yung kaunlaran sa mga kanayunan ay hindi po natututukan sapagkat napakalawak po ng ating bansa. Pulo-pulo pa tayo. Ngayon, kapag nagkaroon ng pagpapalit ng sistema ng gobyerno, let's say, federal o hybrid, federal, sabihin na natin, parliamentary system of government, bibigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan. Nagkataon na yung naging mayor ho ninyo ay madiskarte magaling. Maniniwala kayo o hindi, mas uunlad pa yan, yung lugar na yan, sa central government, dito sa Metro Manila. Dito ang sentro. Kapag magaling ang isang lokal na pamahalaan, LGU, o mayor, o gobernador, kapag magaling po yan, mas uunlad pa yung kanyang lugar kaysa dito sa Metro Manila. Naniniwala po ako niyan. Kaya mas mainam, mas gusto ko, para sa akin, magkaroon po ng kapangyarihan pagdating ho sa sharing, taxation, ang mga lokal na pamahalaan. Huwag lang ibigay ang Armed Forces of the Philippines. Baka umabuso po yan. Mayaman sa pagkatapos magari-harian na pati yung kanyang mga kalapit na lugar kung ano-ano kanyang gawin. Diba? Pagdating sa Armed Forces, ibigay yan sa presidente. Pwede rin i-retain yung PNP, national. Ibigay yan sa presidente. At iba pang kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno na sa palagay ho natin, kinakailangan na sa national government. Pero, pagdating ho sa pagpapaunlad, mas maganda kapag ang diskarte ay pauubaya sa mga lokal na pamahalaan. Yan sana ang tumbok ng federal system o kaya parliamentary system kung sakasakali man, o hybrid system, paghaluin yung federal sa parliamentary system, kung yan sana ay magiging maganda mga kababayan, yan ang susunod matutupad, yung sinasabi kong maaaring umunlad ang isang lugar sa Mindanao o kaya sa Visayas, mas maunlad pa kaysa central government dito sa Metro Manila. Kapag magaling lang dumiskarte ang isang lokal na pamahalaan. At hindi lang yan, kung halimbawa magkakatabi na syudad o bayan, magkakatabi. Parehas lang naman sila nung mag-start ang federal o parliamentary system of government. Napalitan na halimbawa ang presidential form. Parehas lang naman sila magsisimula. Ngayon, kung madiskarte yung isa, uunlad, makikita ngayon na galing ni Mayor A, napaunlad niya yung kanyang lugar. Ito si Mayor B, walang kaunlaran. Next election, si Mayor B, sigurado, tanggal, papapalitan ng bago. Ngayon, may inggit ngayon si Mayor D na napalitan niya yung pulpol na mayor, may inggit ngayon sa katabi niyang bayan. Sasabihin, papagaling din ako. Pagagandahin ko rin yung aking bayan. Magkakaroon ng healthy competition sa pagitan ng bayan sa bayan o syudad sa syudad o lalawigan sa lalawigan. Uunlad ang kanayunan. Hindi na magkakaroon ng congestion
Hindi na magsisiksikan dito sa Metro Manila. Bakit? Ba't ako pupunta ng Metro Manila? Maulan sa lugar namin eh. Madali lang makahanap ng trabaho. Maraming negosyo. Maraming nagpatayo ng sabihin na natin ng mga pabrika. Kasi madiskarte si mayor, madiskarte si governor. Ba't pa ako pupunta ng Manila? Doon nila ako sa probinsya. Presko pang hangin. Diba? Yun yung pinakapunto po na yung lingkod. Sana mayroong pananaw ang mga presidentiable na ganyan. Hindi lang tayo mananatili rito sa presidential system of government. Katagal-tagal na natin napakinabangan yung presidential system of government. Anatikman. Pero ano bang nangyari? Wala pa. Huli tayo sa iba, mga karatig bansa natin sa Asia. Bakit? Sapagkat sila, iba ang sistema ng kanilang pamahalaan. Sa atin, presidential pa rin. Pagka naupo ang isang presidenteng Polpol, 6 na taon tayo maghihirap. Hindi natin basta-basta mapapaalis si Presidente so-and-so because yun ang sa ating konstitusyon, 6 na taon siyang manunungkulan. Kung korap yan. Kaya mayroong revolusyon. Kaya mayroong mga pag-aaklas. Kaya mayroong mga rally sa lansangan. Pero sa isang parliamentary system of government, kung ang isang prime minister po ay hindi po nakakatugon sa pangangailangan ng taong bayan, sisigaw ngayon ang mamamayan. Palitan ninyo yan, mga miyembro ng parliament. Lahat ho ng mga member of parliament. Members of parliament. Lahat po yan, mga kinatawan, mga kongresista yan. May mga responsibilidad yan sa bawat bayan. Kung hindi ho natutugunan, sisigaw yung kanilang constituents, anong mangyayari? Maninilikado sila sa susunod na eleksyon, baka hindi sila manalo. Kaya, tutugunan nila ang pangailangan ng taong bayan. Sasabihin ng taong bayan, palitan niyo yan, prime minister na yan, polpol yan, korap yan, hindi nakakatugon sa pangailangan ng mamamayan. Anong gagawin ng miyembro ng parlamento? Magkakaroon ngayon sila ng pagpili ng kanilang bagong prime minister. Siyempre, pipiliin nila yung pinakamagaling sa kanila. Hindi nila pipiliin ang isang pulpol na prime minister. Kasi kawawa sila. Sisigawan na naman sila ng taong bayan. Diba? Tingnan ho ninyo yung pagkakaiba. Beholden ang mga miyembro ng parliament sa taong bayan. Beholden ang prime minister sa parlamento. Kasi anytime po pwede siyang sibakin sa pamamagitan ng pagboto 50+1, simple majority lang. 50+1 lang. Sibak ka na. Wala kang kwentang prime minister. Sabi ng taong bayan, magkaroon ng eleksyon in the parliament, bagong prime minister, fresh Monday. Subukan natin tong prime minister na ito, kung yung prime minister na yun nagpakita ng gilas. Sige, ayusin natin lahat. Yan. Nangyari, umunlad. Walang problema sa taong bayan. Hindi rin nagkaroon ng vacuum because napalitan kaagad ang prime minister. Yan ang kainaman po sa isang parliamentary system of government. Hindi kagaya sa presidential form, pulpul yung presidente, 6 years pa tayo mag-aantay. Kawawang bayan. 6 na taon pa po mag-aantay ang Pilipinas para mapalitan si pulpul presidentiable o pulpul president. Di ba? So BO president. Hinihiram ko lang yung salita ni Attorney Gadon. Kandidato rin po yan. Dito wala namang problema sa akin eh. Gumawa ka ng kabutihan kahit sino ka, anong partido mo, walang problema yan. Pero pagka ikaw yung pamumulitika may foul, sasabihin kukotsain mo yung mga tumutulong. Kagaya halimbawa ni Isko Moreno na tumulong po, tapos yung kanyang gusto mangyari pagkaroon ng food security sa bansa. Pagkaganyan po yan ang kakalabanin ho ninyo, wala kang huwag ka nang maging presidente. Ang ganda-ganda na mga sinasabi. Yun naman talaga kailangan natin. Pangakuan tayo ng mga gandang pangako. Kahit na paulit-ulit na pinapangako, nasusubukan naman natin. Pero kung halimbawa, paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na uupo siya, hindi pa rin nasusunod, tanggalin na natin yan.
Huwag niyo nang iboto yan. Pero subukan natin itong bago. Kasi may maganda siyang pananaw. O yan, subukan natin. O kung nasubukan mo at maganda nga, o di uunlad tayo. Ganun lang po yan. Kaya maganda kung ang presidential balls natin, ang mag-uusap tungkol sa issue for issue lang. Sa presidential debate, doon ho natin basehan ang bigyan natin ng diin at bigat ang mga sinasabi o sasabihin ng mga presidential balls sa bawat issue na ipinupukol ng mga kasama natin sa media. At ng mga panel, kung sino mang panel na magtatanong po doon sa presidential debate. Kaya yun po sana ang gawin natin. Hindi porke gwapo, porke matalino, pero hindi naman tugma sa ating panlasa, baka naman puro pangako lang yan, o pagka tinanong ho ninyo, wala namang laman sa ulo, wala namang masasabi tungkol sa problema natin sa enerhiya, problema natin sa pagkain, walang food security na sinasabi, walang problema natin sa climate change, wala namang sinasabi, wala namang laman ang kanyang isipan sa pagdating sa edukasyon, pagdating ho sa unemployment problem, wag na natin iboto yan. Alam na natin ang mangyayari sa ating bansa. Wala ring mangyayari. Dagang kayong salamat sa inyong tanan. Muli, nagpapasalamat tayo sa mga presidential balls na tumulong po, kagaya ni Isko Moreno, Manny Pacquiao, na tumutulong sa mga mahirap na ating mga kababayan. Kayo ho, mga presidential balls, tumulong kayo. At kung makarating po dito sa Bistag Live, igagawin namin kayong bida. Salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat na patuloy na tumatangkilik sa palatuntunang ito. Bistag Live on BSC. Dodong Alan Apable, Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye. Daghang salamat sa inyo. God bless.